Ay, magandang araw po ulit sa inyong lahat. Tingnan po natin kung ano naman po ang makikita natin sa third reading of the day today. Okay? Titingnan naman po natin all about his feelings. Ano po ba ang nararamdaman niya lately o ano po ba ang talagang nararamdaman niya sa iyo? Kailangan po nating makita ngayon at gagamitin po natin ang Pink Love Oracle. Kailangan ay malasadong mabuti. Napanood nyo na po ba ang first reading of the day today? I hope napanood nyo na po lahat. Yan. Pili muna po tayo ng first 10 cards. O first 5 cards here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O, ito ang unang person. No, meaning, mamimili po kayo kung ano po ang napunta sa inyong person. Okay? Kung sino ang person nyo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Second person. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Third person, and for our last person, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sige, gawin na natin 5 tao. And from here, kayo makakaalam kung sino ang person nyo dito. So, 5 iba't ibang tao to. Sihulaan nyo kung sino ang person nyo. Person 1, 2, 3, 4, and 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Itabi po muna natin ang person 2 to 5 para mabuksan po natin ang first person. Mararamdaman nyo po kung sino ang person nyo rito. Just comment down below anong number po ang napili nyo. Okay? So, person number 1. Ano po ang makikita natin sa current feelings ng person number 1? Ang person pong ito ay parang dinadaan niya po sa material things yung kanyang pag-move on. Parang nag-hide po siya behind material things, meaning ang person pong ito ngayon ay somehow ay pinapakita niya po na siya ay okay sa mga material na bagay. No? Na siya ay happy, siya ay contented, siya ay ahon na ahon. Yan. Pero behind that material things, ayan, binubury niya rin daw po yung sarili niya sa trabaho, sa ibang bagay para lang po makalimutan ka. Meaning, itong person na po na ito ay pwedeng busy-busy. No? Busy-busy siya kunwari sa kanyang buhay or busy-busy siya kunwari sa kanyang trabaho, sa mga ibang curricular activities or sa ibang mga hobbies niya na or panay pagta-travel, no, para lang po makalimutan ka. So mostly itong taong to sa nakikita ko, pwedeng travel sila ng travel, kunwari ni Chabilitang Palaka or kunwari naglalabas siya ng sobrang wala siyang oras, ganyan, sobrang nagiging successful siya, nagmo-move on siya. Pero sa totoo lang po, naaalala ka nito through music. Mahilig kayo sa music, no? Mahilig kayo sa music, and isa sa mga banding nyo ay music, through music. Pwedeng ikaw yung magaling kumanta or siya yung magaling kumanta or both of you mahilig kumanta or naaalala nyo. Pinapakita rin niya na ngayon kahit papano ay pinipilit niyang magbago at maging responsable na
siya daw ay becoming a better person, no? Pero naaalala ka po nito, kahit may tiyabilitang palaka ito, parang ikaw pa rin ang nag-uudyok sa kanya to be a better person. Kasi alam niya po na na-mess up niya everything, meaning alam niyang pumalpak siya sa'yo sa maraming bagay, nagkamali siya sa'yo sa maraming bagay, at nasaktan ka niya sa lahat ng bagay. Oh my God. Pero nararamdaman ka po nito kahit busy siya, nararamdaman ka po nito kahit nagbibisi-bisihan lang siya, at nararamdaman ka po nito kahit kayo po ay walang contact, nakablock sa isa't isa, LDR, kayo po ay nararamdaman niya pa rin. Kahit malayo ka, hindi ka po nawawala sa isipan ng taong to. Sorry po. At gusto ka niya pong maramdaman ulit. Okay. Kahit po ang person na to ay may current person o kakahiwalay lang or sila pa din, gusto ka pa rin po niyang maramdaman ulit at yung sarap ng pinagsamahan niyo. So that's it for your first person. Para po sa mga taong nakarelate dito, comment down below kung ano pong number kayo at kung number 1 po ay nakaresonate kayo. Okay? So for our second person today, ano po ang nararamdaman ng second person today? Ito na po. Parang kayo po ay naghiwalay. We both know that I am not the one for you. Parang ang iniisip niyo po ay kayo po ay soulmates, ngunit hindi kayo tinadhana. Or may mga bagay po na naghiwalay kayo. At maybe pwede rin naloko ka niya, pwede rin naloko ka, pwede rin nag-away kayo nang wala pa namang third party, or nabalitaan mo lang po na merong third party involved. Tinago niya po sa iyo ang katotohanan o nag-secret po siya sa iyo at nalaman mo lang po ito through other people, or may mga nakapagsabi sa iyo, or ikaw mismo po ang nakabuking dito, no? Parang tinago niya po sa iyo lahat, tinago niya po kung sino siya, tinago niya po kung ano yung katotohanan sa iyo. Pero alam po niya, no? Alam po ng person na alam mo po kung ano talaga yung ginagawa niya or nagawa niya. I knew exactly what I was doing. Alam din po niya sa sarili niya na nagloloko na siya or nagsisimula na siyang makaramdam ng pagka-bored, nakakasimula na siyang na-fall out of love, feeling niya lang nung una. Pero nalaman mo po lahat ito at mas masakit sa'yo kasi ikaw po ang nakaalam. So, ngayon po ay hindi ka na po nagre-react, hindi na rin po siya nagre-react sa isa't isa, hindi kayo nagre-react. When people mentioned you, iniiwasan ka po niyang pag-usapan dahil ayaw niya pong pag-usapan kung ano daw po ang nangyari sa inyo dahil napapahiya po siya. Pero ikaw po ay nakukumpara niya sa mga nakakasalamuhan niya, maybe kay Chabilitang Palaka or sa mga nakakadate nito kung wala pa man ito, no? Pero you came closer than anyone, meaning ikaw pa rin po ang the best sa lahat, no? Naiisip ka niya and nahirapan din po siya to let you go. You don't know how hard it was to let you go. Nahirapan din po ang person na to na i-let go ka, kaya nasaktan din po ito at nahirapan din po siya to let you go. Ay, may pagmamahal pa po siya. Minahal ka naman po nito. Minahal ka po nito at minahal mo rin siya. It's just that hindi daw po kayo ang nakatadhana. Pakiramdam niya ay meron pa siyang mga gustong gawin at parang fall apart kayo. Parang yung mundo nyo ay nag-grow kayo nang wala na isa't isa, o isa sa inyo ay nag-grow na iwan yung isa, pero minahal ka naman po ng person na ito at talagang minahal nyo naman po at nagkaroon ng pagmamahal talaga sa isa't isa. I can tell and I can say that this person, meron man siya ngayon o wala, mahal ka pa po ng person na ito.
Hi. Okay. For our third naman po, ang taong ito naman ay may pagsisisi. Naghiwalay kayo nito, hindi naman po niya ginusto, pero somehow, naghiwalay pa din kayo dahil sa nakagawa siya ng hindi niya sinasadya. Ang taong ito ay umamin sa'yo, nagsorry sa'yo. Maybe, o kung hindi man siya umamin, pero maybe pwedeng na-booking mo lang, hindi siya umamin, pero nag-sorry siya, no? Nung kinausap mo siya, finally, nagsabi na rin siya sa'yo, pero hindi detalyado, pero parang nakapagsalita rin siya sa'yo na masasakit, nasisi ka din niya, to justify yung ginawa niya. But, sabi niya, I wish I could take back my words. Sorry po. Sabi niya, hindi pa kasi siya matured enough na umawak ng relasyon. During nung time na kayo, feeling niya kulang pa rin po and immature pa rin po kayo. Immature pa rin nung time na kayo ay immature pa rin daw siya maghawak ng mga bagay-bagay. But now, kung kailan ka po nawala, I'm starting to understand our connection. Meaning, nung nawala ka, tsaka po nagsisink in sa kanya yung maganda niyong pinagsamahan. Yan ang hindi niya po makakalimutan, na yung maganda niya pong pinagsamahan ay saka pa lang po nagsisink in sa kanya. But, yun nga po, no, kinailangan yung i-let go ang isa't isa because of trust issues na din. And siya, gusto niya pong maraming gawin pa at parang naiwanan ka rin po nito so far. Pero somehow umaasa po siya na someday mabibigyan pa po kayo ng chance together dahil gusto ka pa rin po ng taong ito. No? Kinailangan ka lang po niya daw i-let go para hanapin ang sarili niyang nawawala. Pero na-realize niya po na you were the best thing in my life. Ikaw pa rin daw po ang the best thing sa buhay niya. Kaya lang po, ang pakiramdam nito, hindi pa po siya ready. Marami pa po siyang gustong gawin. At nakapasok siya sa isang relasyon na hindi rin naman niya, na pinagsisisihan din naman niya actually. And yan, no, kahit na lahat naiisip na po niya, I am not available. Parang sa ngayon, parang ayaw niya pa pong harapin ito. Gusto niya muna pong mag-explore. Pakiramdam po nito, mahal na mahal mo siya. At pakiramdam po nito na nandyan ka lang anytime na gusto kanyang balikan, tatanggapin mo pa rin po siya. Confident. Yan po, no? Okay. For our fourth person, tignan naman po natin. Ang person naman po na ito ay hindi kayo nag-uusap pero can stop thinking about you. Ang person pong ito ay naghiwalay kayo dahil may ginawang kalokohan na booking mo, pero may konsensya po siya. Inuusig po siya ng konsensya niya and somehow hindi po siya pinapatahimik ng konsensya niya, to be honest with you. Pero grateful daw po siya sa lessons, no? Dahil sa nakukonsensya siya, parang sabi niya, grateful na rin siya sa mga lessons na natutunan niya. And sa susunod po, na mabigyan ito ng chance, hindi na daw po niya uulitin. So, ito pong tao maybe blinak ka kasi nakaramdam po siya na I left you, yan nga, I left you before you could leave me. Ang taong ito po ay nauna na lang, no? Parang yung second reading natin, inunahan ka na lang niya or iniwanan ka na lang niya kasi alam niya na may chance, malaki ang chance na iiwanan mo rin siya because sa kanyang mga kalokohan. Pero hinahanap ka po ng taong ito.
hinahanap ka po ng taong ito. Kahit saan, hinahanap ka po niya. Ay nako, talagang isip siya ng isip sa'yo, oh. Ayan, oh, sometimes I stay awake thinking about you. Ito po ay para sorry po. Ito po ay para sa mga tao na nakukonsensya talaga, at sa mga tao talaga na ito po para ito, malalaman mo kung person mo to. Bakit? Nagigising ka sa madaling araw. Between 2 to 3, ganyan. Tapos, minsan po hirap kang matulog. Minsan po aligaga ka. Aligaga ka na wala ka namang problema, bigla ka maaaligaga. Biglang kakabog ang dibdib mo ng walang rason. Ito po, ibig sabihin po kasi matindi ang matindi, can stop thinking about you. Matindi po ang pag-aalala, pag-iisip, at paghahanap sa iyo ng taong ito. Iniisip ka po talaga nito. I wonder if you are happy without me. No? Iniisip ka po nito. I wonder if you are happy without me. Iniisip ka po niya, meron ka na bang iba? Masaya ka na bang wala siya sa buhay mo? Talaga pong iniisip niya po talaga ikaw, at talagang kating-kati po ito, talaga kakaisip sa'yo, at parang gustong-gusto ka niya pong makausap. Oh my God. Pero takot po siyang kontakin ka. I am afraid to contact you because of the rejection. Takot po ang taong ito ma-reject. Ayan, takot po ang taong ito ma-reject. So, ito po ay para po, saglit lang po, saglit lang po mga kapatid. May kumakatok lang po. Yan, takot po siya, sorry po, takot lang po siyang kontakin ka because of rejection. Ayan. Yan, no? Yung pinakagusto ko dito yung number 4. Yan, sa kalokohan niya, inuusig siya ng konsensya niya. Kaso ang pangit lang po sa number 4 is, apektado po yung energy mo. No? Most of the time, bigla kang naaaligagay, hindi mo alam bakit, and ayan po, no? Okay. Okay, so, for our first card sa ating 5th person, I wish things could be different. Sa totoo lang po, nagsisisi din tong number 5. No, sana po hindi na daw niya nagawa. Yun po yung matindi niyang pinagsisisihan. Nagsisi po ito, and parang alam mo din po na nagsisi siya. No, pero parang sa'yo po ayaw mo na. Ay, mahal ka din po nito, mahal mo pa rin po ito, pero parang nawalan ka na rin po sa kanya ng gana for whatever reason, maybe because sobrang sakit, no? Parang kung dati mahal mo to 100%, ngayon you are starting to heal. Nag-heal ka na. Nag-heal ka na po, no? It's time for me to heal now. Ayun, nakakasabi ko pala nga. Sorry po, na mahal mo siya, mahal ka pa rin niya, ikaw ang pinakamahal niya. Ikaw, somehow, parang napapagod ka na, ayaw mo na. It's time for me to heal now. Parang ikaw ay gusto mo nang mag-heal. Yung, ito, gusto pa rin niya, ikaw okay na sa'yo kahit maging magkaibigan na lang kayo, makapag-usap na lang kayo, magkaroon na lang kayo ng closure. Pero itong tao pong ito, I want us to be more than friends. Iniisip niya po someday na kapag naging okay kayo, you will be more than friends pa rin. May pagsisisi po talaga siya eh. I wish I had treated you better. Yan yung mga yan yung mga pagsisisi na talagang wala na. Dati kasi parang sobra itong naging rude sa'yo, sobra itong naging
sobra itong naging rude sa'yo, sobra itong parang nasaktan ka po talaga nito, no? Parang I couldn't let you get close to me. He even blocked you, no? Hindi ka po nito pinalapit or parang binigyan ng chance or ano, parang ngayon po, pero ngayon po pinagsisisihan na po niya, no? And somehow, ayan, nagsisisi talaga siya, no? I know I was a distraction from your pain. Hindi rin po ito makalapit sa'yo dahil may fear po siya na magiging distracted lang daw po ikaw, no? Parang nakikibalita sa ito, inisto ka niya, and somehow nararamdaman niyang malapit ka na po sa healing, pero ayaw ka na po niyang guluhin. Most of the time po, naaalala niya po yung pinagsamahan niyo, pero parang pinamahal ka na lang po nito from afar. Ay, nakakasad. So, yan po ang person 1, 2, 3, 4, 5. Kayo na po ang makakaramdam kung sino po ang person nyo dyan. Pero ang favorite ko po talaga ay yung number 4. Pero somehow, iba-iba po ang nararamdaman ng persons nyo. So, kayo po ang makakaramdam niyan. Okay? So, maraming salamat po. I hope na nag-resonate po sa inyo. I will be back. Maraming salamat po sa lahat po na gusto magpa-private reading or personal reading. You can message me at Lady Lee Elena. Nandyan po yan sa ating video, dulo ng video. Diyan nyo lang po ako makukontak. That's my only legit FB account. Yan. Yan po ang ating official FB account. Maraming salamat po. God bless you all. Ang lagi kong paalala, life is short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe. Just let go and let God write your life and love story. Mag-iingat po kayo. Huwag niyo pong kalimutan na meron po sa inyong nagmamahal. Hindi lamang po yan, kundi pati po ang inyong pamilya ay nandyan po sa inyo. So, spend the rest of your day with your loving family. Maraming salamat po. God bless you all. And to all my Lady Elena family, to my ever solid and loyalista, maraming salamat po, and I love you all. At salamat po sa mga tao na paulit-ulit na pinapanood ang aking mga videos. I truly appreciate that from the bottom of my heart. I love you all. God bless you. And stay safe everyone. Bye! Hey, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po, and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal, at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link
buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay makahak po lahat-lahat sa inyo. Mahahak po ang inyong mga personal details. Lahat po, lahat ay mahahak. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa. No? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.